mga kabokals. Ayan, so kita nyo ba to? Inaayos ko yung lumang cage natin mga kabokals. Mag-a-attempt tayong i-rescue si Doggy Doggy bukas. Yan, attempt number 1. Not sure kung kakayanin ko siya mapapasok. Papasok siya rito pagka pinain na natin pagkain. Kaya lang, not sure kung ano, may kukulong natin siya. Pero yun ang goal natin bukas. May kulong natin siya. And then, madala natin siya dito. So yan, i-rescue natin siya and then dadali natin siya dito. Pero, para sa protection din ng ating mga doggy-doggy, katulad lalo nitong ano, lalo na itong baby ko na to. Ayan, yan, syempre, special na special to mga kabokals. Para sa protection ng ating mga doggy-doggy, doon natin siya ilalagay sa kabilang lote, sa lote ni Ate Ninpa. Itatali lang din natin siya, pero lalagyan natin siya ng bubong at saka ng plastic na ano, yung patungan. Meron ako diyang isa yung ginagamit ko sa ipot ng mga manok. So tatanggalin ko lang yun. Yung parang ano siya, crates na plastic. Tapos dun siya pwedeng matulog, dun siya pwedeng tumungtong pagka umuulan. And then lalagyan natin ng kahit yero lang muna pansamantala. Ang importante, patanggal natin siya doon sa sitwasyon niya ngayon. Mailagay natin siya dito na meron siyang mas maayos na sitwasyon. May silong siya sa ano, may bubong siya laban sa ulan at saka sa init. And then hindi siya sa lupa natutulog. So yun pong ating main goal ngayon. And then eventually pagka napaamo na natin siya, pagka friendship na talaga kami, yun, pwede natin siyang titingnan natin kung pwede siyang ihalo dito sa ating mga doggy-doggy. Pero syempre matagal pa yon kasi una-una nga yung quarantine, kailangan natin siya i-quarantine na matagal, make sure na wala siyang sakit para po hindi naman po ma-endanger yung ating mga doggy-doggy, lalo na itong si Beauty. Napaka-importante. Medyo ano to, maselan po ano yan, bully nga. So ito, tinitibayan ko lang mga kabokals. Meron naman na siya mga existing na cable nut. So nilalagyan ko lang yung mga wala. Ayan sa baba meron naman. Kasi baka pag binuhat ko, kasi bubuhatin ko yan Kunyari napapasok na natin siya ganyan. Nandiyan na siya sa loob. Bubuhatin ko yan mga kabokals. Para may sakay natin sa motor. Isa pang tinitingnan ko dito, kailangan may handle ako dito. Siguro tali na lang. Tali. Para yung kamay ko hindi na kaganito, just in case, kasi hindi ko pa nga sigurado ugali niya, baka mangagat para hindi ako abutin, at least may taling ganyan, andito yung kamay ko malayo, kahit mangagat siya, kahit naman nangagat siya, walang problema yun. Basta ang aking goal is matanggal siya sa ganung sitwasyon. Madali naman siya ikulong kung kinakailangan siya ikulong katulad ni Chloe. At least yung meron siyang maayos na kinalalagyan, hindi yung ganun na ano. Kaya katulad niya may bagyo, si Lando. Kaya ulan nga ng ulan ngayon, katatapos lang na ulan. Sigurado yung aso doon basang-basa. Mamayang gabi pa ako pupunta na sa San Jose del Monte. So, mai-rescue ko siya bukas na ng umaga. Pagbalik ko na rito, dadaanan ko siya. Sa kagabi kasi mahirap kumilos ng gabi, lalo at mag-isa lang ako. Kailangan maliwanag, araw natin gagawin para ito. So, kailangan higpitan to. Ito yung mga inaano ko natin, yung mga inaayos ko. Para siguradong hindi magkalas-kalas. Baka pagbuhat ko sa kanya magkalas-kalas. Makawala Yan. Sana makuha ko sa itong first attempt ko, makuha ko kagad siya. Kasi pagka hindi, kakailangan ko humingi ng tulong, call a friend. Dadaling ko yung cage ni Beauty, yung bakal. Yun ang gagamitin natin. Pero ito, kung makukuha ko siya ganito, nang ako lang mag-isa, mas maganda. Para at least makuha ko na kagad siya bukas. Kasi pagka medyo medyo may challenge kasi mabigat din yung ulo ni Beauty na yon. Si Andrew nga, sinabihan ko na kung maaari tutulungan niya ako pagka kinailangan. Dadali namin, kakargahin namin yung cage ni Beauty kasi yung motor ko nando kila Kuya Greg
Doon na nakaparada at maputik nga, hindi may baba rito. Doon siya nakaparada. So, dadalhin, kakagahin namin yung cage mula dito hanggang sa taas. Tapos, pagbalik, ganun din. Dala-dala ni aso, kakargahin din namin mula sa taas hanggang dito. So far, okay naman. Yan. May cable nut naman. Mainam tong cable nut. Mahigpit talaga. Yan to lang. Parang ano. To. Parang umiwalay. Portahan natin ang tali. Kasi hindi ko sigurado. Baka magwala eh. Baka magpumigla siya. Maghanap siya ng malulusutan. So yung mga possibilities ina-anticipate na natin kasi kumbaga we only have one shot eh. Pagka nandun na, walang take to yan. Pag sumablay yan, abort yan, abort. Kailangan ano, one take lang tayo, one take. Medyo kinakabahan ako. Lalo na pag isa ko lang gagawin kasi ano. Si Andrew kasi sa Miyerkules pa pwede, meron siyang lakad eh. Kaya lang kasi bagyo eh. Inaano ko yung mababad sa ulan yung aso, kawawa naman. Ayan. Okay naman. Medyo kalawangin na to pero ayun. Nakita ko may angat na rito, may angat. Medyo mabigat kasi aso na yun, kaya kailangan sureball tayo na ano, kaya siyang, yung bigat niya kaya nung haulan na to. Yan, suportahan ko lang ng tali. Maangat eh pagka ano. Pagka nadala ko na siya rito, yan medyo ginhawa na ano. Ewan ko ba mga kabawals, para akong na ano, alam mo yung ano, alam mo yung feeling na nakita ka ng magandang babae, naging crush mo, di ba? Yung di ba naging crush mo yung isang babae na hindi mo siya may alis sa isip mo, yan, lagi mo siyang iniisip. Parang ganoon nangyari sa akin sa aso na yung mga kabawals. Lagi kong iniisip, lalo na pagka umuulan, nai-imagine ko yung kinakalagyan niya, yung kalagayan niya doon. Parang gano'n na nangyari sa akin ngayon, hindi ko malaman bakit. So ito, pagka naialis ko siya ron, ginhawa na ang aking pakiramdam din. Saka maaalagaan natin siya ng mas maayos. Mukha naman mabait yung aso. Mukhang mabait eh. So, confident ako na hindi magtatagal, magiging friendship kami ng aso na yun eh. Pagka nadala ko siya rito eh. Sana lang okay pa siya. Lakas sa ulan kanina eh. Saka kasi delikado rin sa kanya yung nandun lang siya, mamaya may magdaan na nagtitrip, di ba? Kapag-tripan siya, kawawa naman. Wala kalaban-laban, nakatali yung aso eh. Wala siyang kalaban-laban. Lagyan ko na nga dito para sigurado. Buti nakita ko itong lumang hawla na ito. Sabi ko ba pwede pwede to. Kasi pinoproblema ko yung cage eh, kung saan siya ilalagay eh. Sana lang hindi ako mahirapan papasukin siya rito. Ang worry ko kasi doon yung baka katulad siya ni Chloe, pag kumakain ba, hindi mo ma-control. Pero si Chloe naman kahit hindi kumakain eh. Ang hirap kontrolin eh, kahit hindi kumakain. Ayan, okay naman pala rito. So yun.
Lagay ko na lang dito. So, dito na lang. Yan, sana naman makuha natin bukas mga kabokals. Yun ang buhay ng aso mga kabokal. So, nakakita nyo ba? Yan ang buhay ng aso. Nakita nyo naman, komportable ating mga doggy. Sa kanila na napunta itong kubo, hindi ko na napakinabangan. Okay lang yan. Okay lang yan, walang problema yan. Yan si Chloe nga nakakulong. Kasi ano siya eh, matapang siya eh. So, yun talaga. At least, hindi natin siya pinababayaan. At maganda pa rin yung kanya-kanya lahi. So, yan. Ito na yung ating magiging instrumento sa pag-rescue kay Doggy. Ayan, kung sakasakaling ma-rescue natin siya mga kabokal, so matadala natin siya rito. Ang ipapangalan ko sa kanya ay Hope. Yan, Hope. Isang simbolo po ng kahit anong hirap mo, kahit anong hirap pag dinaranas mo. Kahit anong kumbaga kahit anong hirap, nakakulong ka sa kahirapan, nakakulong ka sa isang sitwasyon na ayaw mo, labag sa iyo kalooban pero wala kang magawa, pero hanggat buhay ka ay may pag-asa. So siya po yun mga kabukals, yung aso na yun, simbolo po siya ng pag-asa, kaya Hope ang ipapangalan natin sa kanya. So sana ay ma-rescue natin. Ayan, so ngayon naman po si Milky naman ang asikasuhin natin. Ayan na, itatali ko na rito malapit sa atin para ano na siya, mahiwalay na siya sa kanyang nanay, and then dito na ako na mag-aalaga sa kanya. Kukunin ko na siya kay Kuya Greg. So yun, pupunta natin. Nak, lumayo pa oh. Lumayo pa mga kabukals. Nandiyan lang kanina eh. Ayan. Plano ko, dito ko na lang muna siya plano ko kasi nung una ipapasok siya dun sa loob ng lote ni Sir June. Pero ang gagawin ko ngayon, dito na lang muna. Ito. Sapat na kaya itong tulos ko. Kaya lang lumayo yung kulo ko eh. Ayun, lumayo eh. Dito ko na lang muna siya ilalagay. Hindi kaya sila magkabuhulan. Bali, ayusin naman ni Kuya Greg ito mamaya. Yan yung nanay oh. Yan siya oh. Nanginginain pa ron eh. Yeah. Bigla tayo ng magandang spot. So kasi dito para kikita ko siya kung nasaan siya. Then araw-araw ko na siyang pupuntahan para mapaamo. Yan, dito ko lalagay mga kabukals. Kailangan ko ilayo sa nanay, baka magkapuluputan sila eh. Mabigti. Ilalayo ko dito. Try nating hulihin mga kabokals. Try natin hulihin. Wala kasi pala siya kumain ng damong sinasakate natin. Doon tayo nananakate eh.
Nakasim pala siya kumain yan. So pagka ano pala, pwede natin siyang ipagsakate. Ito napatag na ni Kuya Bako. Dati itong palayan mga kabukas, pilapil. Ayan. Kaya ganyan po ang ano, tsura niya. Dati pong ano yan, parang rice terraces. Pero napatag na ni Kuya Bako. Wag sana tumakbo. Don't run. Gano'n ba kahaba tali mo? Baka sobrang iksi naman ah. Yan siya mga kabukas. Lakas kumain. Hello cow. Hello Milky. Malakas mga kabukas. Malakas. Yan. Try natin kung mapapasunod natin siya. Halika na. Punta na doon. Halika na. Dali. Mo. Putik-putik mo na. Halika na. Halika na. Dali. Dali. Halika na. Oh. Bumuhol yung paa mo. Bumuhol yung paa mo. Oh, galing. Mga talon mga kapukas. Mga talon. Kailangan talaga mapalapit sa nanay niya. Bugawin ko na lang muna para pumunta rin. Hindi ka na. Bumubulsa pa yung ano eh. Bumubulsa pa yung tali. Mahirap pa sunurin, malakas. Malakas. Oh, dito kita tali. Doon ka. Para kita doon. Mo ko suwagin ha. Ulo. Wala suwagan. Paano to? Paano ako dadaan? Sos. Marang ka na sa daanan ko. Medyo mahirap ah. Hindi basta-basta. Baka manuwag to eh. Pinapatintero ako. Yan, andun yung tali. Ayun. Ayan.
kabokals. Hindi pala ubra yung ano, yung kapirasong bakal kayo na ano, na pinakita ko. Masyado malakas. So ito, bareta. I-support ko dito sa ano, sa isang poste natin ng ating bakod. Didikit ko siya. Pero dito siya nakatali sa bareta. And then ito, naka-support tali lang dun sa may poste. Para hindi niya mabunot yung ano, baka naman kasi ang mabunot niya yung bakod natin. Dito siya nakatali. Tutusok natin mabuti. Yan. Yan mga kabukals. Mailap pa mga kabukal. Mailap pa mga kabukal. So ano, tama lang yan na ano, nakatali na siya. Para araw-araw niya ako nakikita, ililipat-lipat ko siya. And then eventually aamo din niya, mahahawakan din natin. Pero sa ngayon, ang magagawa ko siguro dito, lipat-lipat. Lipat-lipat lang muna. Hindi ko muna ilalagay sa loob ng bakuran kasi napakilap pala. Baka magwala doon. Masira niya yung bakod ni Sir Jun. Kaya dito na lang muna sa labas. Yan naman kay atin pa, hindi naman niya kasi andito naman siya sa labas eh. Iba kasi yung nasa loob ka, magpupumilit kang lumabas. Yan yung ano eh, yung may problema. Ito kasi nasa labas naman siya. And then malawak naman yung kanyang ano, kapaligiran. So dito siya nakatuon. Hindi papasok doon. Unlike yung nasa loob siya, ang tuon niya is paano makalabas. Ayan. Nilayo ko siya sa nanay niya kasi baka magkabuhulan sila, mabigti. Lilipad ang 30 mil natin pag nagkataon. Ayan siya. Mailap pa, hindi pa sanay talaga sa ano. Hindi pa sanay na naka-contain siya. Inaano ko yung leeg. Okay lang kaya yung leeg, baka humihigpit ah. Hindi naman siguro. Alam ano naman yan eh. Si Kuya Greg nagtali niyan, alam naman niya yung talian sa ganyan. Humihigpit ba yung gusto ko kasi makita yung leg niya eh, kung yung tali sa leg niya kung humihigpit. Hindi naman. Hindi naman mga kabokals. Naka-fix naman. Makita mo naman niya kung nasasakal siya. Pero sabihan ko rin si Kuya Greg kung tama ba yung tali niya na ano. Hindi ba nasasakal. Sasanayan na natin ito sa ano. Hindi pa kasi sanay talaga eh na ano eh, na nakatali siya. Ayan. So dito na siya, hindi na siya pag umalis tong nanay niya, pag kinuha ni Kuya Greg kasi para maglandi din daw ito. Ano pala yan, hanggat hindi mo nawawala yung anak, hindi maglalandi. Kaya ano, gusto na rin ni Kuya Greg maiwalay para maglandi na.
Hindi ka lang muna siya pipiliting hawakan muna para ano, hindi ma-stress. Hanggang sa masanay lang muna siya na hanggang dyan lang siya. Kasi sanay siya na ano eh. Sanay siya na gala eh. Sanay na gala eh. Kaya nagwawala pa. Gusto niyang makaalpas. Okay lang ba yung ano? Itignan ko yung tali sa leg. Baka ano. May higpit eh. Hindi naman siguro. Alam naman ni Kuya Greg yung paano talian niya. Siya naman ang tali niya kasi. Ayan. Okay. Lumuluwang siya. Mga kabokal, sakit ako na. Lumuluwang siya, naglalaro, kumbaga naglalaro. Humihigpit, lumuluwang uli. So hindi siya mabibigti. Ayan o. Ayan o. Yung talian talagang taliang magbabaka talaga. Alam naman ni Kuya Greg kasi yan. Ayan, oo. So hindi siya naka-fix na higpit. Naglalaro siya, naglalaro. Pero may stopper. May stopper, ayun o, yung parang nut. Yung parang nut na yan. Yan o. Yung parang nut mga kabokal. Stopper yon. Pero naglalaro siya. Ayan, naglalaro. So hihigpit siya. Pag gumalaw siya, luluwang. Yun. Yan. Safety yung ating baka. Hindi siya masasakal. Taling ano yan. Taling magbabaka. Ayan. Wow, ang gaganda na pala natin Madre de Agua dito sa kabilang lote natin Ninfa oh. Kaya lang sumusukal na naman ah. Wala. Kailangan talagang ano. Wala, hindi ko maano eh. Isa lang katawan eh. Isa lang katawan. Ito kaya tinimpa pa to eh. Pinapataniman nga niya rin sa akin ito. Isang lote niya. 200 square meter pa itong kabila. Kaya lang walang bakod. Yeah, kung saan nakasuga itong nanay yan. Kaya tinimpa pa yan. Kaya ito si Milky, dito lang din natin isusuga yan. Itong paikot na to. Hanggang dito sa lote ni Ate Ninfa. Papalit-palit lang yan. Papalit-palit. Yan ang gagawin natin dyan. So style ano? Style din kung ano yung nanay niya. Ganun din ang ano niya. Kaya lang ano tayo, wash out tayo sa, ano, sa mga parasites. Kung may mga pulgas. Kasi pinupulgas yan minsan mga kabukals eh. Hindi pa natin makakita ngayon kasi hindi pa natin mahawakan. Pero ano yun, pinupulgas din ang baka eh. So yun na kailangan nating bantayan din yung ano. Ganda ng katawan, no? Milky mga kabukals, oh. Yan ang katawan. Kaya lang wala na siyang gatas ngayon. Kaya kailangan ito masuplementuhan natin ng ano, ng darak sa mais siguro. Masuplementuhan natin. Yan. Sanayin ko lang muna ano, ganyan lang muna siya. Yan po. So yan mga kabukals, ako'y papakain na ng mga alaga, and then yan, punta tayo sa Noce del Monte, and then bukas i-rescue natin si Doggy Doggy. Sana maging successful yung ating pagre-rescue para madala ko na siya. Plano ko yan, dito muna siya. Hanapan natin ng pwesto. Baka dyan idikit natin sa may yero para isang ganunan na lang ng yero yung bubong niya para tipid. Kahit mga 2 pirasong yero na nakaganon lang, nakapatong na, at least meron siyang sinisilungan. Tapos meron siyang plastic mating na higaan para hindi siya sa lupa nakahiga, hindi siya nababasa. Ayan, maraming salamat mga kabokals. Amazing na buhay.